mga papel na lisensya pwede nang palitan ng plastic card simula April 15, 2024. Wow! LTO naglabas ng schedule sa pagkuha ng plastic cards na lisensya. Sabihin natin ulit si Asek Mendoza. Asek Vigor, hello. Attorney. Hi, Joe. Hi, Ayun. Joe. Hi. Okay, ano schedule natin ulit? Ang unahin natin, yung mga nag-expire noong April hanggang August 2023. Okay. At yung mga mag-expire itong April na to, pwede ho nila kunin yung card nila hanggang April 30. Okay. Alright. So, hanggang yun po ang first batch po natin. By batches pa rin tayo, by batches. September to December 2023. At yung mga mag-expire ng Mayo, they have until May 30 para coding at renew yung kanilang lisensya. Okay. Tapos yung last batch po natin, ito yung Enero, January to March 2024. At yung mag-expire ng June, they have until June 30 to renew their license and secure their cards. Okay, so may schedule pa rin, Weng, no? Kasi gusto ko malaman paano po yung nai-issue na papel na lisensya? Yan. Papalitan po ba yun ng plastic cards? Opo, babalik lang po sila sa district office kung sa dinada po yung papel na yon at papalitan po ng card. Pero yung siguro, Weng, matanong ko lang, yung halimbawa ako, nag-expire yung lisensya ko ngayon, nag-renew ako sa LTO ngayon, papel pa rin ba ang bibigay sa akin o meron na tayong plastic cards? Wala pa. Kung magsa-start po to April 15. April 15. Pero after April 15, pagka nag-expire yung lisensya mo, pwede ka na makakuha kagad. Matic na yung may card ka na kagad pagka nagpunta ka sa LTO. Opo. Ayun. Starting April 15, yung mga nag-expire ng Abril, pwede na ho nila kunin yung kanilang card, renew their license. Paano po yung halimbawa na isyuhan ng papel na lisensya, Asek? Magpapapalit ako ng plastic card. May schedule din po sila? Or at any time pwedeng pumunta ng LTO? Opo, susundan lang nila yung schedule na sinabi ko. At they can go to the district office kung sino nag-issue ng papel para makuha yung lisensya nila. Alright. 1 million pa lamang po yung plastic cards na nakuha natin sa LTO, tama po? Opo. Gaano po kalaki yung backlogs sa plastic cards natin ng driver's license? 4.1 million po yan. Paano po natin pupunuan yung 3.1 million pa na kailangan ng plastic cards? By the third week of April, yung second 1 million, papasok na po na yan. Tapos by second week of May, yung kabuuan na 1.2 million, papasok po yan. After that, meron tayong panibagong supply na parating na will cover for the rest of the year. Okay, so ibig pong sabihin, hindi na mauulit itong problema natin na nawawalan tayo ng supply ng plastic cards para po sa lisensya? Opo, mukhang the problem is behind us already. Sana naman po. Sana nga, kasi parang nakakapagtaka lang po kasi Asek and Joel na nauulit ang ganitong problema samantalang ito ay regular na transaksyon sa LTO na hindi po dapat na nagkakaproblema sa supply at sa supplier, hindi po ba? Opo, na yung injunction ang hindi siguro na plano kaya nagkabinpin lang po lahat. Ang maganda ho sana rito, yung bang kasi Weng, maglalaan ka ng oras eh. Oo, yung diba? iba nag-a-absent pa, no? Hindi sa sweldo. Pupunta ng LTO para mag-renew ng lisensya. Although ang renewal ngayon, yung exam online na, no? Yes. Pero kinakailangan mo pa rin magpunta sa LTO para kunin yung actual license mo. No? So, naglalaan ng oras doon, tapos pagdating naman doon, bibigyan lang ng papel, pababalikin na lang ulit. Ano? So, magandang pagpunta ho doon, Asek, starting April 15 po yan. Pagpunta ho, talaga may card na ho. May card na ho sila. At saka, Joel, no, we will also implement, siguro bandang end of April na to, yung courier service, no? Parang passport. Yes, ayun, The license holder, yung driver, pwede sila pumili kung gusto nila pa-deliver through courier.
And then pagpili nila, papadala namin doon sa courier of their choice. Meron lang extra cost yun, Asek. Magbabayad ng courier. Magbabayad lang ng courier. Magkano po yung ibabayad doon kung may extra cost yan, courier service? Yun nga ang ating pina-finalize natin ngayon. We are accrediting yung mga nag-apply na couriers na gusto mag-service sa ating publiko. Yun, sige. O kasi halimbawa sa passport sa visa hindi ba may courier service, so may option service, ka kung pupuntahan mo ng personal o ipapadeliver mo na lang. Maganda yun ni Asek. We will be implementing something like that, Weng. Oo, sige. Kailan namin malalaman kung ito'y matutuloy? Nagsisimula na kami ng accreditation. We will let you know. Ang tadya ko rito, mga end of April po to. Sige, abangan namin yung announcement ninyo. May gusto lang din malaman kay Asek, bakit po ba nagkakaroon tayo ng problema sa supplier, nagkakaroon tayo ng injunction? Nagpapalit-palit po ba na supplier ng lisensya ng plastic card? Opo, gaya dito, no, for the rest of the year, no, we will go through bidding again. So, kailangan masigurado lang namin, maayos lahat, para sa ganoon, the chances. So yearly basis po pala yun. Every year nagpapalit kayo ng supplier o dinadaan sa bidding ulit? Oo, dinadaan sa bidding ulit. Requirements sa batas. Oo, procurement law. Alright, sige. Asek, mag-ingat ka. Salamat sa oras mo and happy Easter. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat. Si Assistant Secretary Vigor Mendoza, LTO Chief, baka kapuso. Good news yan. Maganda yung may courier plastic service cards, tapos may courier service. Yung bang, kasi naman, kesa bumalik ka, Weng. Oo. Diba? Kung ang courier service mo, babayaran mo lang na 100 piso. Halimbawa, sabihin mo ng 200. Yun. Mayroon sa gastos, mayroon sa pamasahe, mayroon sa pagod, diba? Tapos kung no work, no pay ka, hindi ka makakaltasan ng sweldo kasi makakapasok ka. Tandaan po, kapag papel ang hawak nyo, pwede na po kayong magpapalit sa LTO ng plastic cards. Tandaan po ang inyong schedule. So yun lang guys, sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Sana ay nasagot ang mga katanungan nyo. Kung meron kayong question, just comment down below po at try ko sagutin yan. Like and share na lang po sa video na ito. Don't forget to subscribe to my channel para sa iba pang informative videos tulad nito. And yun lang guys, and always ride safe.